Pero sa puntong ito, bago po tayo dumako sa mga balita at may init na issue, ito po muna ang ating food for the soul and food for the spirit. Ang aking pong ibabahagi sa inyo ngayong umaga ay yung sinasabi po nilang 3 things that people find difficult to listen to. Mayroon daw po mga kanyusik na 3 bagay na hirap ang tao na pakinggan. Check nga po natin mga kanyusik kung totoo po ito. Una daw po, people find it difficult to listen to corrections or yung mga pagtatama. Now, by nature mga kanyusik, alam po ng tao kung ano yung mga dapat niyang gawin. Habang tumatanda po tayo, mayroon tayong own ways of thinking, speaking at iba pa. Pati kultura, syempre, kanya-kanya yan. Iba-iba ng nakaugalian habang tayo po ay nagkakaedad. At dahil ito ang nakagisnan po natin, naniniwala tayo na ito yung tama. Kaya minsan, kapag napagsasabihan tayo, hindi po tayo nakikinig at ini-insist natin yung sa tingin natin ay tama. Hirap tayong tanggapin yung mga pangaral sa atin. Dagdag pa po dyan, syempre, yung katigasan din ng ulo, no? At yung pagiging ma-pride, ayaw nang tinatama siya. Pangalawa mga kanyusik, people find it difficult to listen to a person who is a nobody. Kadalasan, tinitingnan po natin yung titulo, yung educational attainment, at maging yung posisyon o kasikatan ng isang tao kung ito ba ay kredibilidad na turuan tayo or pangaralan tayo. Mapapatanong ka, sino ka ba para pagsabihan ako? O example na lang po natin mga kanyusik yung ginawang pangangaral ni Jesus noon. Na manghang-mangha sa kanya yung mga tao sa mga itinuturo at naririnig sa kanya. Pero dahil po siya ay isang anak ng karpintero at ng isang ordinaryong babae na wala namang impluwensya sa lipunan, hindi pa rin po naniwala yung mga tao kay Jesus. Kahit na tama at katotohanan lamang yung itinuturo niya. Halimbawa rin po sa trabaho, kapag kapwa-empleyado mo lang yung nag-utos sa'yo o kaya ay napagsabihan ka, ayaw mong sundin. Pero kapag boss mo na or someone na mas mataas sa'yo, ayan, agad-agad, susunod ka. Pangatlo mga kanyusik, people find it difficult to listen when they are affected. Kapag po ang tao tinatamaan o pinapatungkulan sa mga pangaral, sa halip po natanggapin, kadalasan tayo ay nanlalaban. Minsan, nagiging defensive po tayo. Kahit wala namang binabanggit na pangalan, nag-e-explain agad. No, magagalit agad. Kapag napapagalitan o napagsasabihan, hindi po tayo papayag na hindi tayo makakapangatwiran. Hindi pa nga tapos magsalita yung kausap mo, mayroon ka na agad na pangontra o sagot. Kapag naman iba ang pinupuna, todo gatong pa tayo, no? Pero kapag tayo na po yung apektado, hirap na po tayong tumanggap at makinig. Mga kanyusik, listening is a means of learning. Matuto po tayong makinig sa mga tao po sa paligid natin, lalo na po yung mga nagtatama sa atin at nagtuturo po sa atin. Minsan, kaya po tayo hindi natututo, dahil mas madali po sa atin yung magsalita kaysa makinig. At mas madali po sa atin yung makipagsagutan kaysa unawain yung punto ng bawat isa. Hindi po masamang tumahimik at makinig. Sabi nga, silent and listen are spelled with the same letters. Yung pong tawag po dyan mga kanyusik yung anagram, no? Pero kung bibigyan po natin ito ng malalim na pakahulugan, siguro po kaya magkaparehas ang mga letra ng silent at listen, dahil in order for us to be a good listener, we need first to be silent. Hindi po madaling makinig, lalo na po sa panahon ngayon na ang dami ng ingay, ang daming negativity, ang daming nakaka-stress na bagay. Pero kung mayroon man po tayong pinakadapat pakinggan, ito po'y walang iba kundi ang Panginoon.
Kapag po tayo ay gulong-gulo na, hindi na po natin alam kung ano ang gagawin, hindi na natin alam kung sino ang pakikinggan, tumahimik po tayo. Kausapin ng Panginoon at pakinggan ano man ang kanyang sinasabi sa atin. Sabi nga mga kanyusik sa James chapter 1 verse 19 to 20. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry, because human anger does not produce the righteousness that God desires. Yan po ang ating food for the soul and food for the spirit ngayong araw po ng Miyerkules.